Nagkainitan na naman mga kababayan si Congressman Toby Chanco. Lahat sila dyan. Dahil sa itong si Congressman Erese ay gustong ipatawag itong si Saldico. At saka itong si dating Senadora Grace Poe. Dahil nga po sa budget ng 2025 na sila raw ang nauna mga kababayan. Kaya naman umabot ito sa sigawan ng mga bawat isa sa kanila dyan sa Congress kahapon. Kaya nagkaroon na naman ng pagsamantalang suspinde. Dahil mainit ang bakbakan mga kababayan eh. Dahil ang gusto talaga nila ito si Erese, gusto niya ipatawag itong si Saldico at saka ito si Grace Poe. Ang gusto rin ito Bichanco, ipatawag ito si Saldico at saka itong si Grace Poe. Diba mga kababayan? Okay. Ngayon, pakinggan muna natin itong video tapos bigyan natin ng reaction mga kababayan. Si Congressman Saldico sa pagdinig tungkol sa anomalya sa flood control projects. Si Co ang dating House Appropriations. Kainitan naman sa Kamara matapos pagtalunan ng mga kongresista kung dapat bang ipatawag si Congressman Saldico sa pagdinig tungkol sa anomalya sa flood control projects. Si Co ang dating House Appropriations Committee Chairman nang ipasa ang 2025 budget na may questionable insertions. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kasi simula pa lang, mainit agad ang sagutan ng mga kongresista sa investigasyon ng House Infrastructure Committee tungkol sa anomalya sa flood control projects. Gusto kasing imbitahan ni Senior Deputy Minority Leader Edgar Erese, sina dating House Appropriations Committee Chairman Saldico at dating Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe. Sila ang in-charge sa Bicameral Conference Committee noon para sa 2025 budget kung saan nagkaroon umano ng insertion sa budget. Yung mismong pagpoproseso ng mga insertions na ito ay nanggaling sa kanilang mga tanggapan. Hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress. So I second that motion, Mr. Chairman. Mr. Chairman, pero pumalag dito si Manila 6th District Representative Benny Abante. I am objecting on the motion. I would like to know the reason why, because I would like to find out if we're going to invite them here, are we going to ask them questions? Are they going to answer it? Lalong nagkainitan ng magkasagutan sina House Deputy Speaker Janet Garin at Navotas Representative Toby Chanco. Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang sabihin yeah. Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, I have the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Just to on the I have the floor. Dahil dyan, sinuspindi muna ang pagdinig. Pinagpaliban din ni Erese ang kanyang motion. Alam niyo po mga kababayan, no? Ito lang ang opinion ko dyan. Tama naman itong motion ni Congressman Erese at saka ni Congressman Toby Chanco. Lilinawin ko sa inyo. Si Toby Chanco po ay medyo hindi ako pumapabor dyan. Pero pagdating dito, ay sang-ayon ako sa kanya na ipatawag itong si Saldico at si Grace Poe. Ano ba naman yan kung magpaliwanag man lang sila sa tao? Di ba? Kung talagang seryoso po ang Congress na mag-imbestiga dito sa mga anomalya. Ha? Ipatawag nyo para malaman ng tao na wala kayong pinoprotektahan dyan sa Congress. Ha? Kahit sino dapat yan. Kaya nga pinagbibigyan kayo ng 'di ba?
Sinabi na nga ni Congressman Sandro Marcos, ayaw niya na kayo mag-imbestiga. Kasi nga baka magkaroon niya talaga ng bias at protekta sa inyong mga sarili. Kasi kayo ang nasasangkot. Ngayon, ipatawag natin. Ipatawag nyo si Saldico, Crespo, at Magalong. Si Magalong, mga babae namin, inaano ko yan, talagang binibira ko yan minsan. Pero pagdating dito sa mga investigasyon, ay total sila naman ang nakakalam, ipatawag natin. Di ba? Wala naman siguro masama kung magpapaliwanag sila, nariyan naman kayo. Halimbawa, ganito na lang ang gawin nyo. Medyo gayahin nyo na lang si Rodante Marcolita sa Senate, na kapag nababanggit ang mga Duterte, sasalagin niya. Point of order agad. Ha? At least, nariyan po, mga kababayan, itong mga maiingay at naging dahilan dito sa mga pagbaha. Para wala tayong tinatago. Kasi ganito yan, mga babayan. Kung pipigilan nyo po itong mga lahat na ito, parang ang lalabas dito, pinoprotektahan ninyo si Saldico, si Crespo, at saka lalong higit si Speaker Martin Romualdez. Ako, naniniwala ako na si Romualdez walang kinalaman dyan. Pero kung poprotektahan nyo itong mga politiko na ito na gusto nyong gusto ipatawag ng iba para matanong man lang, meron kayong itinatago dyan. Hindi ko po sinasabi na huwag imbestigahan yung mga resource person. Unahin nyo. Susunod, ipatawag nyo na itong mga para patas tayo dito. Nasa sa inyo naman yan Basta diskarte nyo na yan kung paano nyo, diba? Kung mayroong mga tinatago kayo, point of order agad. Para hindi na matuloy yung tanong. Naimbitahan sina Ko at Poe rito. Patitingnan daw muna niya kung ang 100 billion pesos na isiningit noong 2025 ay may ghost projects. Nang gumulong na ang interpelasyon, umamin ang sinibak na si Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na siya mismo ang nagpanukala ng mga questionableng flood control projects na pinuna ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bulacan. So walang politiko na involved dito. Kayo po ang nag-propose na ito. Yes, Your Honor. Inamin din ni Alcantara na may kapabayaan siya sa mga proyekto. Ang reinforced river wall sa Baliwag, Bulacan na nagkakahalaga ng 55 million pesos, ghost project o guni-guni lang pero sinabing kompleto na ito. Pati ang dalawang ininspeksyon ng Pangulo na proyekto sa Kalumpit na may kontratang pirmado ni Alcantara, bayad na pero substandard naman. Paliwanag ni Alcantara, nagbase lang siya sa dokumentong pinasa ng inspectorate team at hindi niya personal na ininspeksyon ang mga proyekto. Negligence on my part, inamin ko po may kakulangan ako dahil I did not personally go to it. Inaprubahan na rin ang mosyon ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na magkaroon ng full disclosure o sabihin ng mga miyembro ng Infracom kung may conflict of interest sila sa pagdinig. Yan ay dahil ilang kongresista ang dinadawit din sa mga proyekto. Bibigyan ng 5 araw ang mga miyembro ng Infracom na magsumite ng kanilang written disclosure. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Ayan. Sa Senate, hindi na tanong yan ng mga senador yung pag-amin ni Alcantara dyan sa Congress. Sabi ko sa inyo iba po talaga ang investigasyon sa Congress. Kasi kahit ultimo maliit na kapakinapakinabang na salita ay nagagawa ng Congress. Pero sa Senate, hindi po. Hindi po talaga. Kasi sa Senate, sinusupalpal kapag naririnig nila na hindi maganda. Sa Alcantara, hindi na tanong yan doon sa Senate ng maayos.
Samantala dito, napaamin nila sa Congress, mga kababayan, na siya ang dahilan. At wala rin siyang tinuro dito na kasabwat itong si Joel Villanueva. Wala rin. Mga kababayan, inamin niya, siya ang may gawa, siya yung diba? Siya yung nag-propose, siya rin yung lahat, mga babayan, inamin niya dyan sa hearing ng Congress. Kaya dapat tuloy-tuloy lang ang pag-imbestiga dyan. At dapat yung mga motion na dapat ipatawag, katulad ni Saldico, Crespo, Magalong, ay ipatawag nyo dyan. Kasi yan naman ang gusto ng taong bayan. Diba? Ngayon, kung alam nyo naman na aamin, edi point of order agad. Diba? Sabi ko sa inyo yung mga babae, para patas tayo. Diba? Alright, salamat sa inyo lahat mga sir, mga ma'am. Apo, baka bago lang kayo sa channel natin. Don't forget, subscribes and click notification bell para always kayo na papasok palagi sa ating live at upload na mga video, mga kababayan. Alright? At don't forget, thanks to God. Thank you so much sa inyo lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.